Sa opisyal na datos, gayan daw karami ang mga aksidente sa kalye na naiulat noong 2022 lang. At sa Metro Manila lang yan. At hindi raw yan dahil sa human error o mechanical failure, karamihan daw sa mga ito ay resulta ng road rage. Nagtangka raw bumurot ng baril ang nakaaway na rider ng pulis. Sinubukang tumakas ng rider pero pinagtulungan siyang pigilan. At nang magtangkang umabante ang kotse, at ditong mga nakaraang buwan, halos sunod-sunod ang mga naibabalitang kaso. Hindi naman katakataka dahil ang pagmamaneho sa mga kalye natin ay sapat ng magdulot ng mataas na blood pressure na mapapa-beast mode Nakalaunan ay kahit sino. So bakit nga ba dumarami lalo ang mga insidente ng road rage? Yung mga away trapiko. Ano ba meron sa pagkakaipit sa gitna ng dagat ng mga sasakyang hindi gumagalaw na nagpapakulo sa dugo ng sino mang nasa likod ng manibela? Pero mabuti sana kung mga dirty finger lang ang pinantututok natin sa isa't isa. Pero hindi eh. Kung hindi nagpapaka-fast and the furious at mandadamay ka pa ng iba, abay maraming matatapang na naging John Wick sa konting girian at gitgitan lang. At ang maunahan kang singitan ay sapat na para madungisan ang iyong kalalakihan. Pero ito kung gusto malaman, hindi ba naka-aircon naman sila, may sounds, kumbaga komportable kumpara sa mga nagsisiksikan sa mga bus, sa tren, sa mga jeep? Pero bakit wala naman tayo nababalitaan masyadong mga tinatawag na bus rage, train rage, jeepney rage? Hindi ba? Mas nakaka-relax ba ito? Etong si SPO Init Ulo, sira ba yung aircon ng kotse niya nang labasan niya ng baril? Etong siklista, mas mataas bang stress levels at bagahe sa buhay ang mga nagmamay-ari ng mga sasakyan? Sir, tumakbo ka! Malay mo, di ba? Kaya sobrang sela nila sa konting daplis lamang sa bumper ng sasakyang hindi pa tapos hulugan. Ang simpleng gasgas magiging dahilan ng pang-teleseryeng engkwentro sa EDSA at kakain ng isang buong lane at babara sa daloy ng libo-libo. Guys, wala namang namatay. Sino bang hinihintay ninyo? Yung crew ng maalaala mo kaya? Nagsalita na ang Pulis Makati na nabidyo ang dead malang sa nag-counterflow na SUV sa Pero teka, dumarami nga ba talaga o baka noon pa lang ay laganap na? Nagkataon lang na noon ay wala pang mga kamera at social media. Parang itong nanakit ng MMDA Traffic Constable 11 years nang nakaraan. Alala nyo pa ba? O dahil baka wala tayong ibang mabalita, laging slow news day at kahit anong protesta ay hindi magmumura ang presyo ng bigas at gas. So, ano nga ba ang mga pwedeng gawin, mga estratehiya para lumamig ang ulo at hindi magsuntukan sa gitna ng grabing traffic? Obvious naman, pero maliban sa pagiging kalmado, huwag gumawa ng mga kilos na magpapasiklab sa damdamin ng iba. Sunod-sunod na suntok ang inabot ni Jesus. Maging mapagmatsyag, hindi lang sa kalye, kundi sa ating mga sarili. Kung nararamdaman na parang napipikon ka na, hinga muna, malalim at mabagal. At laging alalahanin na hindi ito contest. Walang medalya sa pabilisang makarating kung saan man ang pupuntahan. Pwera na lang kung birthday mo. At 32 million ang bumoto sa'yo. Sa linggo pa uwi si PBBM dahil sa F1 Grand Prix. Very start of the race. From Norris there's Alonso and then comes Gasly and Vettel and Max Verstappen. Aba, kahit saan, pwede kang manood ng umaatikabong karerahan. Kapatid Cheryl Cosing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.